please. So these are the actions taken by timelines as shown on 05/2023. 17 held a press briefing. Of course, last Friday, Mr. Chair, the commandant made a press conference with the media. We also invited during the time the survivors so as they can provide direct testimonies to our immediate people. And also the commandant has somehow extended support to our poor fishermen. And on immediately after that, the following day, because we have extracted a very vital testimony coming from Mr. Johnny Manlolo, when we learned from him that the FB Dirin has just capsized. Andun pa rin siya sa area kung siya nagmoor sa payaw na yon. So with this information, we have directed the following day to send PCG Cessna Carban to conduct aerial survey. But initial report after that survey, the team reported that they have not cited FB Dirin. But just the same, with our fervor to really locate the fishing vessel, we deploy BRP Malapascua or MRB 4403. And fortunately, through the guide of our intelligence personnel in the area, our MRB were able to locate the capsized FB Dirin in immediate vicinity of those the collided area. And with this, we made discussion with Harbor Star. It is a salvor company to help the Coast Guard to salvage the vessel because we believe this is very vital in our ongoing investigation. So right now, Mr. Chair, the salvor vessel, Harbor Star, has sent MTAG Avior, and then they are already on the site. Yesterday afternoon, they conducted refloating of the capsized vessel, and they were successful in refloating it. And currently, with the help of the Coast Guard vessel, they are now towing FB Dirin towards Subic, Zambales. And so, nakuha nyo na? May litrato kayo na nahila nyo na? we will show it to you, sir. Okay. So ito yung pinaka-specific location niya, sir, of MT Pacific Ana as pinpointed in immediate vicinity of ill-fated fishing bank at the time of incident. Next slide, please. And with the request of the Flag State Marshall Islands, they are requesting to identify also those vessels transiting during the time and date of the collision around 15 nautical miles radius to identify also those passing vessels. So ito yung mga na-take note po namin, mga passing vessels at that time. So as we can establish which vessel is the most proximate and the highly probable vessel of interest. So as you can see in the presentation, sir, the collision area where MT Pacific Ana is being positioned. With reference to this collision incident area, you can see the most proximate among the passing vessel is MB Dukhan, which is around 9.5 nautical miles. Pag sinasabi po natin 9.5 nautical miles, Mr. Chair, by using our eyesight, medyo mahirap na ma-identify po, napakalayo. Yun ang pinakamalapit sa incident area. And others, I think it's so far, quite far. Dukhan yung pinaka... Dukhan yung pinakamalapit after Pacific Ana. But Dukhan ba color red din? No, sir. It's a blue color. Yung sunod na red is Maranmira. Mira is around 19.8 nautical miles. Napakalayo po yung Mr. Chair. Challenger, Universal Challenger. It's around 20.6 nautical miles. Again, it's too far. So wala nang red. Yun na lang ang red. Wala na po, Mr. Chair. So, chances of probability si Pacific Ana na talaga. Yes, sir. As what we have collected. Go ahead, go ahead. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. So this is the scuff marks, as of course initially being relayed to us by Mr. Johnny about his personal account of the Aleutian incident. That he was very sure that scuff marks coming from that foreign vessel, red color, was able to stretch out of this hull of their vessel, of their fishing boat.
So na-discover na to ngayon, Mr. Chair, again, refloated and now in towing operations. So, Sige, play the video. matanong ko si Johnny, Mr. Johnny Manlolo, itong kulay pula, gas-gas ng barko na bumangga sa inyo. Opo, sir. Hindi naman yan yung primer ng vapor ninyo. Hindi po, sir. Kasi pag may primer, pag nagas-gas, lalabas yung primer. Hindi primer yan. Hindi po. Ano ba ang primer nyo? Ano kulay? Hindi mo alam. Yung one lang po yun, sir, epoxy po, sir, bago kulay blue na po yung pintura namin. Pinatungan na ng pintura. Marine paint. Yan na yung kulay blue. So itong pula, ito'y galing doon sa barko na bumangga sa inyo. Opo, sir. So kulay pula din. Opo. Hindi naman kalawang yan kasi kahoy kayo, di ba? Hindi kayo steel, hull. Okay. Go ahead, Admiral. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. These are the monitoring of suspected vessel of interest. From the port of origin in South Korea, it departed last 27 September. And of course, the actual time of arrival supposedly is October 5 in Singapore. Then after that, she proceeded to Sungai, Malaysia on October 8. And eventually went to Kidorong, Myanmar. Next slide, please. So meaning to say, Mr. Chair, we are continuously monitoring the movement of this highly probable vessel of interests. Ayo na siya. Nasa ano na siya ngayon? Nasa Myanmar. Yes, Mr. Chair. I believe the present location right now in Malaysia. Malaysia. So meaning to say, we can really, at this moment, a real time, malalaman po natin yung present location yung Mr. Chair. Before you proceed, matanong ko lang yung representative ng Foreign Affairs. Under this situation na maraming pupuntahan, under yung UNCLOS, ano yung port state na dapat na unang mag-investiga rito? Is it Singapore? Is it Myanmar? O yung mga pupunta kahit sino? Miss Deputy Assistant Secretary Maningat. Thank you, Your Honor. My understanding, sir, is that it would be Singapore. They're the immediate destination. So it has to be the immediate port. Hindi po pwede yung Myanmar, hindi po pwede yung sunod, hindi po. Feeding po later on after the investigation establishes the need for further. So si Myanmar hindi na pwede mag-imbestiga. Kung hingin po ng PCG, pwede rin po. So pwede pang sulatan ni PCG si Myanmar. Kung hindi pa nasagot yung Singapore, si Myanmar pwede sulatan din. I defer to the DOTR. They're already asking also us to be in. Kayo ang tinatanong ko doon kasi Yes, kung sir, hindi sir. pa sumasagot so will that prevent PCG, Coast Guard, to write letters to the succeeding ports? No, sir. Pwede pa kayo We can sumulat? inform them, sir. Okay, go ahead with your presentation. Thank you, Mr. Chair. I'd like just to be clarified, sir. There are two important things. Yung port state control inspection, this is a safety inspection conducted normally by PSC inspectors. Of course, this is addressing yung mga substandard ships. And right now, if there is really a report of a collision incident, we need to say the safety aspect is being compromised. The port state control inspectors to respective area, whenever they are being informed, can exercise their overriding authority because safety is being compromised already. Bio written Myanmar. Not yet so far, sir, because we rely on the first port after the incident, which is So Singapore. siguro yung Myanmar, pwede nyo rin sulatan kasi wala namang masama. Sulatan We'll nyo. do that, sir. Lahat Mr. ng Chair. pupuntahan, sulatan nyo na. Baka may sumagot doon na isa. Yes, sir. To whom it may concern na. Di ba? We, Go ahead. we subscribe to your wisdom, Mr. Chair. Thank you. Next slide, please. So as a way forward, sir, completion of the fact-finding investigation report, we may complete this investigation report 1 week after the arrival of the ill-fated FB Dirin in Subic, because this is piece of evidence very important for us, sir, because we will conduct inspection and at the same time examine those scuff marks found on the hull of FB Dirin and be subjected to forensic examination. And then secondly, upon completion, we intend to submit the fact-finding investigation report to the Department of Foreign Affairs for appropriate diplomatic actions. That's all, Mr. Chair. Thank you. Yung isa na lang follow-up question ko, Admiral. Yung first slide nyo, may point of reference kayo. Can we have the first slide?
Yung unang-una. First slide, first slide, first slide. Next slide, yeah. Next slide. Yun na lumabas yung Agno, Pangasinan. Hindi, ayan, ito. So, matanong ko lang, bakit ang nagiging point of reference natin ay, napili ninyo ay 100 nautical miles west of Agno, Pangasinan. Hindi natin ginamit yung 195 nautical miles from Subic Fishport. May involve siguro yung Zambales Police na police, hindi na yung Pangasinan. Bakit hindi nyo ginamit yung 80 nautical miles from Scarborough or Bajo de Masinloc? So, lahat yung pwedeng gamitin naman, di ba? Para maliwanag. Kasi ngayon, ang point of reference na natin, Agno. O pwede rin naman ng Subic. Kasi tigaron sila for Mr. Chair. filing of criminal cases later on. So, pwede ring Bajo de Masinloc, mas malapit, no? 90. Yun lang matanong ko, paano napili itong Agno, Pangasinan? Yes, sir. Because this is the first coastline. They arrive after 24 hours of long voyage. At doon sila nakapag-report sa nearest Coast Guard station. Napunta sa Pangasinan Police. Oo, sir. Okay. Kinlarify ko lang yan para maliwanag sa mga nakikinig sa atin. Kasi narinig dati yung Subic, kung saan sila nakatira. Narinig din yung Bajo de Masinloc, kung saan sila dati nangingisda din, doon sa Scarborough Shoal. And secondly, Mr. Chair, just to establish that it is within our exclusive economic zone, which is 190 nautical miles west of Agno, Pangasinan. Agree, but yung sa Subic ay 195. 5 na lang ang diferensya nun. Anything more to add? No more, Mr. Chair. Unless may tanong si Senator Padilla sa Coast Guard. Nasagot na. Hindi pa kayo tinatanong, nasagot na. Matanong ko si Johnny Manlolo. Noong nangyari yung banggaan, nasaan kayo no? Nasaan kayo? Nandun ka sa mga maliliit na bangka o naiwan ka dun sa Dirin? Nasaan kayo noon? At sino yung mga kasama mo? Pwede bang ikwento mo ulit ito? Alam kong na-interview ka na ng mga telebisyon, pero para maliwanag uli, ma-refresh yung memory namin dito. Yung alas 3 po ng madaling araw, sir, binaba po yung mga service namin pong 8. Pagkatapos po ng pagbaba ng service na 8, Lapit-lapit. Pakitulong, Paige. pagkatapos po may baba yung 8 service, sir, kami na lang po, 6 yung ewan sa motherboard po. Pagkatapos po, yun nga po, nanghuli na po kami ng pamain para pamain sa isda. Mga alas 4 po ng umaga, bigla pong dumating nga po yung tribunal. Kayo lagi yung naiiwan, yung talagang routine nyo. Kayo yung maiiwan, yung mga ibang kasamahan nyo, sila yung pumapalaot pa, yung dala yung maliliit na bangka. Opo, sir. So, anong ginagawa nyo noon? Nanghuli po ng pain, sir. Pain. Opo. Okay. Yung umulan nga po ng malakas, sir, pumasok po yung mga kasama ko sa loob, sir, ng bangka. Tatlo lang kayo, di ba? Tatlo lang. 6 po. Anim, sige. O, 6. Pag uulan po ng malakas, pumasok po yung 2 kong kasama, sir, sa loob. Yung iba po kasi, may nagluluto po yung isa, sir, yung iba nagkakape dun sa loob po, sir. Pagkatapos po, yung mahaba po yung ulan, mga mga 4:20 AM na po. Doon na po kami, sir, na salpok ng barko, sir. O kayo sa loob o paano? Maliwanag sa? Sa labas po, sir, may ilaw po kami. Anong ilaw nyo? Gasa o ano? Yung kan po, sir, yung bumbilya po, LED. LED. Para solar, 7 watts po, sir, opo. Ilan na ilaw? 3 po, sir, yung gumagana nung time. Maliwanag naman. Opo, sir. So palagay mo, sa ilaw ninyo, naulan, hanggang saan kayo makikita? Nung binangga ba kayo, naulan? Wala na pong ulan, sir. Wala na. Wala na ulan noon. Wala na po. Hanggang saan kayo makikita? Hindi ko po matansya, sir, dahil mahirap naman po magtansya pag... Di ba, yung mga maliliit na bangka, lumalayo, yun sila yung nangingisda. Hindi ka ba nakaranas na ikaw ay sakay din sa maliit na bangka? Pag malakas po ang ulan, sir, halos hindi ko po makita, sir, ang bangka, sir, pag malakas po talagang ulan doon sa tapat niyo po. Hindi, pero ito ka mo, wala nang ulan.
Opo, sir. Ang bumangga sa inyo. So kung nakaranas ka na ba na ikaw naman yung hindi naiwan, ikaw yung kasama doon sa 8 bangkang maliliit, ikaw yung lumayo? Opo, sir. So anong tingin mo po sa malayo? Nakikita ba si FBD rin? Opo, Pag sir. may ilaw? Makikita po. Ganong kalayo yon pag nakita mo? Mga tansya ko Sinipat po, mo. sir, kahit mga 4 miles po, kita po yung bangka, sir. 4 miles 4 kita. miles to 5. Yung Ganyan. malakas yung ilaw ninyo. Opo. Oo, tapos yung nagluluto naman, ano ba yung lutuan doon? Nandun po sa loob yung luto namin, sir. Sa loob. Gasol. Opo, sir. Gasol. So kita kayo. Si ano, yung bumangga sa inyo, kita mo rin? Hindi po, sir. Dahil nung time na po na yun, sir, nagtatago nga po kami, sir, dahil umuulan. Isaktong labas ko lang po, sir. Nandyan na po agad yung barko. Nandyan po agad yung barko. Nabulaga ka. Opo. Harap mo na yung dambuhalang barko. Opo, sir. Hindi mo na nakita yung ilaw nila. Opo. Pero sa iyong palagay, dahil ikaw ay nagsumasakay din sa maliit na bangka na nangingisda, yung sa 8, 4 miles ang sabi mo? Opo, sir. 4 miles. So itong si dambuhalang barko, baka hindi lang 4 miles kasi Opo, sir. Mataas po sila, mataas sir. siya. Opo. Overlooking siya sa inyo. So baka mahigit doble pa, kita na kayo at baka may mga gamit yon. Meron naman po silang, sir, yung radar po, sir, di ba? Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir, eh. Ng Coast Guard bago kumain ng Coast Guard. Sorry po. Pag yung in good weather or bad weather, yung malayo pa yung malalaking barko na complete yung navigational equipment, merong mga Garmin, kung ano-ano. Kita ba yung maliliit na mga vessels, mga bangka, gaya nitong, yung rin ba ho? Ganun kahaba? Ganun kalaki? Almost, it is almost 60 gross tons, sir. At may kahabaan siya. Ganun kahaba po? Pa-check ko lang particulars. Please. Ilang meters po yon? 24 meters po, sir. 4 meters. So may ilaw siya, pero madidetect ba ho ni Pacifica Ana? Yung Pacific Ana, yung maliliit na bangka sa may kalayuan, 10 nautical miles, 10 miles. Definitely, sir, kami po ni Vice Admiral Punsalan, being a former skipper of Coast Guard ships, we are equipped with a radar. So sa mga ganyang layo po siya, nadidetect po siya, sir. Kita niya kung nakita niya si Dirin, yung mga maliliit na 8, kita rin nila? Medyo may kahirapan yung maliliit, but the motherboat, kitang-kita po yun sa radar po, sir. So si Motherboat, gumagalaw o hindi, kita yon. Opo, sir. Admiral Punsalan? Thank you very much, sir. May I quickly supplement? Yes. Bukod lang po sa equipment for radars para ma-detect, meron pong lookouts po yan. Supposedly, they have lookouts and they use binoculars para they can spot as they go along their voyage. So sa aeroplano, ito yung BFR. BFR, di ba? Yung visual, kita mo na. Yes, sir. Pero ito talaga, sir, part ng bridge team po yan, sir, yung mga lookouts. Kahit ito madaling araw, madilim pa ho yan. Part po ng bridge team yan, sir. So dapat nandoon sa labas, naka-binoculars. So dapat nakita si Dirin. Yun ang sinasabi nyo? Yes, sir. May nakita ka, wala ka na pala nakita. Yung mga kasamahan mo doon, may nakita. Sino pa ba yung iba nandoon sa yung witness? Mr. Bautista? Wala pa akong nakita, sir. Ikaw yung nagkakape? Saan ka ba? Ikaw yung nagluluto? Katabi ng nagluluto, sir. Gakape po. So nagkakape ka, nagluluto yung isa. Ano naramdaman mo? Bumulaga na lang? Nakalug na lang kayo? Naalala ko na lang po, nadaganan na po ako. Nasa ilalim na po kami ng bangka. Tumaob agad yung bangka. Malakas yung impact. So tapon yung kape mo. Siyempre, nagkakape ka. Di talsikan lahat yun. Di ba? Pati yung nagsasayang kayo ng kanin, talsik na rin yun. Tapon po. Ano yung pwede mo bang i-describe sa committee ito kung ganong kalakas yung bangga sa inyo? Ganong kalakas yung nakatigil kayo, di ba? Nakatigil kayo, gumagalaw yung isa. Saan kayo tinamaan? Sa tagiliran, sa harapan ng Dirin? Saan ang tama sa inyo? Sa Right side po ng Dirin, Senator. kanan, kaliwa? Right side po, kanan. Right side, anong tawag doon sa kanan? Starboard side, sir. Starboard side, so kanan. Ang bumangga sa inyo, yung muso talaga ng ng Pacific Ana. Malaki yon. So anong pakiramdam noon pag
Yung unang bangga, Yes po ang pangyayari, Senator. Biglaan po talaga, mabilis po. seconds lang, talsik kayo, taob ka agad Segundo lang po, taob na po yung bangka. tumaob agad yung bangka, tapos yung mga kasamahan mo, yung 6 kayo di ba? So, naghiwa-hiwalay na kayo. Talsikan kayo sa dagat o nasa loob pa kayo ng bangka, ng vapor? Nakasisid po ako, Senator. Nasa loob po ako pero nakasisid lang po ako palabas. Nakalabas ka. Ay, yung 5, Si Johnny Manlolo po nasa bandang uli kaya nakatalon po siya. No? talon siya sa labas. Yung 4 pa, Yun po yung hindi po... hindi, 3 ang nasawi, di ba? Yung isa, sino yung isa nabuhay? Si Mandy. Mandy, ikaw naman, paki-off yung mic. Mandy, ikaw naman, saan ka naman nandoon nung impact? Punta po ako Senator sa ilalim po, sa may makina po. Sino yung kapitan nun? Sino yung may hawak ng ano nun? Yung namatay po, yung si Dexter lang din siya po. Yung 63 years old. Hindi po. 6 po. 46. So siya yung may hawak ng, siya yung nandun sa Monibela nun. Ikaw tumalsik sa makina. Opo. Ano ka nakalabas? Sid lang din po sir, palabas po. Sumisid ka palabas. Yung 3 pa, hindi na Paglabas ko po, yung isa po namin kasama po, wala na po. ano ibig sabihin wala na? Wala na malay? Wala na pong buhay po. Yung 63 years old po. Nakita mo pa yon. Opo, paglabas ko po, nakalutang na rin po eh. Nakalutang na. Okay. So nung itutuloy ko, Mandy, nakasisid ka palabas ng vapor ninyo, nakita mo pa yung malaking dambuhalang barko na tumama sa inyo? Hindi na po eh, kasi ako po yung pinakahuling lumabas po sa bangkay. So, ilang minuto ka nandun sa loob, sa makina? Hindi na po. Ano, Nahilo ka na. Buti, hindi ka nauntog sa makina. Hindi naman po. So, sino ang nakalabas ka agad? Ikaw, Johnny, nasa likod ka daw Nakatalon ka agad. Nakita mo pa yung tumama pa sa inyo nung nakalabas ka? Yung isaktong nakita ko na po siya, sir, nakatutok na po sa amin, sir. Bago tumama. Opo, sir, nakahalot. Seconds na lang yon. Opo, sir. Seconds na lang. Nung tinamaan yung vapor ninyo, nakatalon ka kamo, di ba? Opo, sir. Nakalabas ka, nasa likuran ka. Nakita mo pa ba siya? Yung Pag yung nakasisitir pa ako, sir, dahil lumalayo nga po ako doon sa bangka, sir, pag lutang ko po, malayo na po agad siya, sir. nakita mo rin? Opo, sir. Malayo na po agad Anong siya. direksyon? Saan siya papunta na? Yung dumating po yung kasama ka, sir, nanghiram, yung parang kinumpasan po namin siya, sir, kung saan siya papunta. Ang kwan po niya, sir, galing po siyang northeast, papuntang southwest po. Will this, the Coast Guard, any reply from Coast Guard? Tama ba doon sa projection kung saan dadaan si Pacifica? Yes, sir. It coincided. Pakita ulit natin yung mapa kaninang gumagalaw. Technical. Ito. Ito yun, ano sabi mo? North? Galing po siyang northeast, papuntang southwest po. Bakit may compass ka sa bulsa? Hindi po, yung natanda na lang po namin kasi, sir, nung time po na yon bago kami nabangga, nakaharap po kami, sir, nung northeast. So, head-on collision, ano nangyari? Yes, sir, pagkabangga, tapos po ng bangga sa amin, sir, pumaling na po kami, sir, lumipat po. Nagbago po ang direksyon ng agos, sir, kaya nalito na po ako, sir. Kaya po, nung time na yun, sir, tinanong ko po namin yung kasama na yun, sir, na dahil dumaan rin po sa gilid ng payaw na pinuntahan nila, sir, yung barko na po na yun. So, nakita. Pero ikaw mismo, yung tanong ko kanya, nakita mo ba nung pagkatapos kayong tinamaan, nakita mo ba na tumakbo na ito, na wala na itong si Pacific Ana? Opo, sir. Ano nakita mo, yung likuran? O yung Likuran na lang tagiliran? po. Dalawa po kami nakakita. Inilawan niya pa nga po yung likuran, sir. Titingnan po sana namin yung kwan. Hindi na po maabot talaga ng Inilawan ni remark, sir. Raymark. Paano? Pinlast light po? Light po, Senator. Pinlast light mo yung likuran. May flashlight ka. Malayo na po, hindi na po inabot ng liwanag. Pero nakita mo siyang tumatalilis. Mabilis, maalis, di ba? May tao sa taas? Kasi, Senador, kasi mataas po Mataas yun. Tsaka madilim Hindi, po. habang malayo na, wala kayo, may ilaw pa siya, nakita kayo sa likuran. Kung sa kotse, backlight, May liwanag. taillight, Meron po. may ilaw pa. Kayo wala na kasi nakataob na kayo, di ba? Opo.
So nakita nyo pa, nagbinor, Tuloy po. hindi na nagbinor, hindi tumigil para magpadala ng rescue. Sa inyong palagay, nalaman kaya na kayo ay binangga? Tingin ko po hindi po sa late namin, Senator. Hindi naman kayo nagsigawan na nagkukumpas-kumpas, gano'n, humihiyaw. Kahit sisigaw po kami, sir, matagal pa po namatay yung makina namin, Senator. Kaya hindi rin po kami maririnig. Umandar uli. Paandar pa po bago namatay yan. Umaandar pa. So dapat yun, naririnig pa. Kasi, tama ba yun, Raymark? Umaandar pa yung makina. Nasa makina ka, di ba? So umaandar pa yung makina kahit nabangga na kayo. Hindi, sabi mo, pagtaob, namatay. So walang posibilidad na nakita kayo nung nabangga kayo. Wala po kasi mataas po sila, tapos malayo na po sila, hindi na po kami nakita. Hindi na kayo nakita. Apo. Yung mga kasamahan yung 8, na 8 bangka, may nakakita? Pwede ba tayong tumawag ng kahit dalawang committee secretary, kahit dalawang yung survivor? Opo, yung And can you administer the oath? Kahit dalawa. Kayo yung sakay ng maliliit na bangka na wala doon. Kayo yung kasama doon sa 8 bangka. Teka, bago kayo magsalita, kunin lang yung pangalan at Secretary, can you administer the oath? Pakitayo at taasan yung kanang kamay. Pakitayo po. Tayo ka rin, oo. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Salamat po. Alan mo, suot ng pareho naman kayo nakaputi na t-shirt. Noriel po. Noriel Kabidog. Ikaw? Michael Ann po. Michael. So, magkahiwalay kayong bangka? Okay. So, ganun kalayo kayo doon sa pinangyarihan? Ayoko po nasa 15 nautical miles po. Tiri. Opo. So, namalayan yun dumaan si Pacific Ana? Nakalampas ba sa inyo? Wala po sa akin. Kasi ang destination ko po, pa-west pa po. Pa-west. Opo. Doon sa FBD rin po. So, hindi mo na nalaman na nagkaroon ng banggaan? Opo, hindi na po. Kailan mo nalaman? Nung bumalik ka sa mothership? Balik po namin po doon sa FBD rin. Ano oras yun? Mga alas 9 na po ng umaga. Ako po yung unang nakabalik sa aming mga kagrupo. So, 5 oras na nakalipas. Opo. So, pagdating mo doon, ano nakita mo? Nagulat na lang po ako na nakataob na po yung bangka. Itong 3 survivors, yung mga kasamahan mo, saan mo nakita sila? Sa ibabaw po ng baol. Isa nakataob, nandun sila sa ibabaw. Po sila sa ibabaw. Maliwanag na, may araw na yan, di ba? Maganda ang panahon. Ay, yung 3 nasawi, nasaan? Ay tinanong ko po sila kung nasaan po yung iba. Ang sabi po nila sa akin, hindi daw po nila pa nakikita. Yung isa po, lumutang na yung isang bangkay. Tapos nung maya po, dumating na rin po sila. Sakto po meron po silang yung salamin. Bangkay nino yung lumutang? Ni Benedicto Olandria po. Yung kapitan? Hindi po. Ito yung medyo may edad na? Apo. Lumutang. Tapos Tinanong ko po sa kasama namin kung nandun pa sa loob yung iba. Sabi po nila, hindi daw po nila alam kasi hindi nila masisid. mo, Nung dumating din po to, meron po silang salamin na pansisid. ibang bangka naman yan. O ibang service. Ano ba yung salamin ng pansisi? Google? Ganon? Anong salamin? Oo. Google yung app yun. Yung mga sa computer yun. Po, napagkasunduan po namin hanapin po dun sa loob. Nung nakita po namin, nag-ready na po kami ng mga gasolina at diesel para pang-uwi po sa tabi. So, sinisid nyo, nakita nyo yung dalawa. Opo. Sinakay nyo sa bangka ninyo. Opo. Yung ibang kasama, 2 bangka pa lang kayo, meron pang 6. Nasaan na yung 6? Dalawa po kami partneran po eh. So, yung 3 partner pa, ano oras naman dumating yon? Magkakasunod din lang po kami sa oras. 9:00. Opo. So, tulong-tulong na kayo, sumisid para hanapin yung 3 kasamahan. Yung 2 kasamahan nawawala kasi nakita na yung isa. Opo. Sa inyong pagtatanong doon sa mga kasamahan nyo, may nakakita doon sa barkong Dambuhalang Pula?
Yung tinanong ko din po, yung sabi po nila, hindi na nga daw po na-plasletan ng kwan at malayo na po. May nakakita? Sa mga kasama po namin. Oo. Sa'yo pare. Sa akin po, Senator, may dumaan pong barko pero iba po yung barko na dumaan. Paano ibig sabihin iba? Anong kulay? Pula blue naman po yung dumaan sa amin. Blue. Pula. Pula. Pula nga itong ang Yung vote of interest. ilalim po kulay pula tapos yung ibabaw po kulay blue. Baka ito yung dukhan Siguro po yung kasunod po ng ano po yung sa o yung challenger. Pero itong Pacific Ana, hindi mo nakita. malayo po sa amin eh. So, hindi mo nakita. Meron ba sa inyong kasamahan na nakakita? Doon sa Wala mid... na po eh. Ha? Wala po. Sino ba yung iba? Sino yung iba? Nasaan yung... Pwedeng pumunta rito. Nandiyan na rin lang kayo eh. Oo. Naman na yung gagawin mo. Isama na natin to. So ito pa yung dalawang bangka. Magkaibang bangka kayo. Hindi naman kayo... Sa isang bangka ba? Ilan na magkasama? Isa lang. Single crew lang yon. So ito, dalawang bangka. Teka, tumayo uli kayo para manumpa. At kukunin namin yung pangalan ninyo. Pomsek. Maaari pong tumayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Salamat po. Teka, hindi ko pa alam ang pangalan ninyo. Para nakaputi rin kayo. So, sino naman sa inyo ang nakakita ng Pacific Ana? Amin napansin kasi po, malayo po kami sa destination po ng Dere. Malayo kayo. Opo. Pero nabalitaan nyo na lang noong pag-uwi ninyo sa mothership na may nangyari na. Opo. So, walang nakapuna na ito yung tumama. Wala. Wala po. Ganon din sa iyo. So, hindi nyo na wala kayo nakitang barko na dumaan? Wala po. Malayo So, po. iba siguro yung lugar ninyo. Malayo po May dalawa pa kayong kasama. Ganon din ba ang sagot kaya nila? Ha? Doon sa kwentuhan nyo, yung dalawa, nandito ba yung dalawa uli? Nandyan? Isama na rin natin dito. Para isahan na lang ito. Magkamag-anak ba kayo ni Mandian? Pareho apelyido, Marioan, Mandian. Pamangkin ko po. Pamangkin nyo. O kayo, isang bangka rin kayo. Teka, hindi pa natin ito nauot. Comsec, last na batch na ito. Papalapit na kayo rito sa amin. Pwede, magagalit na si Senator Padilla. So, teka, sumobra kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra na ito. Ha? Tama, eksakto. So, pakitaas ulit ang kanang kamay. Tumayo muna para isahan na lang tayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Salamat po. O, tanungin ko ulit. Sino